Bersamin saying that the executive would not be attending the hearing on April 3. Nakakalungkot naman kasi alam niyo maraming tanong pa rin, meeting pa rin kasi preliminary report lang naman ang kinaya ko. Marami pa rin katanungan ng taong bayan. Ang dami nga nagte-text, nagtatanong. Tapos, marami din bagong informasyon na sana maging pagkakataon para yung mga magulong sagot, yung hindi magkatugma-tugma ng mga datos, at saka yung mga katanungan ng taong bayan, sana pagkakataon yun para maisagot ng ating gobyerno. Yun nga ang inaantay ko. Sabi naman ng Presidente na hindi daw hihintuin, pero liwanag ng sulat. May binigay ba silang dahilan o tingin nyo na dahilan kung ba't sila pupunta? Wala, ganun pa rin. Executive privilege at sub-judice. Alam naman natin, walang pinagbawal na ng Korte Suprema. Chief Justice si Executive Secretary Bersamin, kapisado niya yan. Alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-invoke lang yung executive privilege, depende sa tanong. One by one lang yun. Walang pangkalahatang executive privilege lahat ng topic. Kaya nagulat naman ako. Kaya, sabi ko sa kanila, may sulat ako sa kanila, baka naman ma-reconsider nila. Kasi sayang naman ang pagkakataon, maririnig ng tao kung ano talaga nangyari. Kung nagkamali ako, tatanggapin ko naman. At mas maganda yung nagkakaliwanagan. Kasi pag hindi sumisipot, ang duda ng tao may tinatapo. So, how will you suggest kung hindi umaten yung mga cabinet officials? Kasi most likely sila lang Maaga pa rin ako doon sa sinabi ni Presidente na hindi daw pagbabawal. Pero liwanag ng sulat, bawal. Hindi sila a-attend. Ano ba ma'am supposedly yung gusto niyong pag-usapan o pag-usapan? Marami kasi topic pa rin at yung mga OFW natin, halimbawa, tinatanong nila kung ano daw impact sa kanila. Kasi kung pwedeng damputin nila sa Pilipinas, paano naman sila nasa labas. At saka kung may kaso sila, may pagkasaba ba sila iuwi. Pagkatapos noon, yung iba pang warrant, kasi hindi naman iisa para kay former President Duterte. Meron pang kasunod, yung 5 pulis. Pagkatapos noon, meron pa daw kasunod na naman. Kaya kinakatakutan natin kung yung proseso hindi regular nung nauna, sana maitama naman natin kung ano talaga ang dapat. So marami talaga nagtatanong, maraming iba't iba pang bitin, kumbaga, ang sabi sa akin, at maraming na tinetext sa akin, sinusulat sa akin, may mga papeles, ebidensya na sabi na, pakita namin kung totoo ba yan o hindi. Kasi lang kung nagbigay ng reaction, sinabi ni Atty. Panelo na parang hinahamon niya na why not finally this President Marcos? Wala niyo. Sino pong confirm na darating po sa hearing? Hindi ko pa alam. Wala pa po sa guest list Wala pa. Sige, bukas siguro. Alamin ko bukas. Babalitaan ko kayo. The letter from the ES? Yeah, I'll find it through my staff. Thank you. How is your relationship with your brother? Well, Nag-uusap ba kayo? nag-uusap naman, pero syempre, nasasaktan ako pag sinasabi lagi, ba't mo inaaway yung kapatid mo? Sinasabi ko nga, hindi ko inaaway ang kapatid ko. Ang ginagawa ko, nagpapaalala lang, kasi abala ako sa mga iba na linalagay siya sa panganib, mamaya mapahamak siya. Kung tutuusin, ako talaga ang malaki ang taya dyan sa administrasyon. Gusto ko magtagumpay. Pagkat sa hunot dulo, ako ay Marcos Yung iba dyan, hindi naman kayo Marcos, hindi ninyo dinanas yung dinanas namin. Sino pinariringgan mo? At marami. baka overtime tayo. Hindi, biro lang. Pero ibig ko sabihin, for example, noong nakaraang taon, nakita natin, napapaltan yung konstitusyon sa pamamagitan ng suhol. Pinapirma ng suhol. Abay, tinigil rin niya. Nung sinabi ko, naku, hindi maganda yan, tinigil din niya. Tapos ikalawa, yung impeachment. Nagsalita ako, sabi ko, wag na natin gawin yan, abala yan, magulo. Sana respetuhin ng iba. Sinabi na rin niya na wag tumulong dyan. Tapos, ngayon, eto yung budget. Nag-privilege speech ako sa Senado, nagulat ang iba, sabi, ba't mo inaaway? Sabi ko, hindi ko inaaway, wala siyang kasalanan dyan. Winawarningan ko, babala, na itong budget na to ay tapakabulok, walang kwenta. Linulustay ang pera at talagang kontra sa mga dakilang Ilocano. Mukhang tinutumbok mo ay si Speaker.
Kung minsan, nung nagkaroon ng problema doon sa konstitusyon, talagang pinagtatanggol ko naman yun. Talagang pinagtatanggol natin ang batas, ang konstitusyon. Eto nga, yung magkabilang panig, kahit na iipit ako, nasasaktan ako, sige na lang. Ganyan talaga. But how would you describe, yung tanong ko kanina nabitin, ano ang description mo sa relasyon mo sa presidente? Are you in speaking terms? Oo naman, paano ang kapatid ko at ako, kailanman di naman kami nag-aaway. At alam ko, minsan nagtatampo yan. Kasi aminin ko, masakit akong magsalita, dire-diretso. Hindi ko nga alam paano, masyado kong prangka. At yun, pero bilang manang, responsibilidad ko na sabihan siya, na warningan siya, na baka ito ang magpapahamak sa'yo. Ayun. So may basehan ang pag-question sa budget? Oo naman. Sige, anong Hindi basehan? nga ako pumirma Pero yung sinasabi ni Pangulo Duterte at ni Pangulo Bongbong, Magkaiba. dalawang magkaibang dokumento kasi yung sinasabing blankety blank, yung maraming blanco, totoo yun. Kaya hindi ako pumirma ng BICAM. Kasi walang laman nakakatakot. The amount of, open parenthesis, blanco, close parenthesis, ilang pahina yun. So hindi obra sa'yo na aayusin? Sabi ni Kimbo, aayusin ng mga technical experts daw. Aray ko! So hindi obra sa'yo yun? Hindi pwede yan. Alam niyo, yung pinakamalaki, pinakadakilang kapangyarihan ng budget at ay nasa Kongreso at Senado. Hawak yan ng hindi ng Pangulo. It's the power of the purse that belongs entirely to the legislature. Kung mga technical at kung sino-sino ang magpipilin the blank, nakaka-nervous yata yun. Huwag tayong papayag. At saka hindi naman technical. Isipin nyo, ilang trilyon yon? 1.3 trillion sa DPWH budget. One line lang ang paliwanag. Various infrastructure projects. Ang tanong, sino si VIP? Baka VIP lang ang nakasulat So ang sinasabi itago ninyo, natin sa pangalan ng, di ba? Sino? Sige, Ewan, pangalanan mo. hindi ko alam. Pangalanan Bakit mo. VIP? Kasi wala nga nakalista 1.3 trillion. Walang listahan. Sino nga may pakana nun? Tama ba yun? Hindi ko alam. Basta dumating na lang sa amin na ganun. So ang sinasabi mo ay labas dito ang presidente. Palagay Walang ko, problema ang presidente. Ang may problema dito ay yung lehislatura, the House and the Senate leaders. Hindi ko alam kasi yun nga, nung pinapunta kami sa BICAM, napunta akong minsan. 1 minute lang, nagpicture-picture lang. Ganun lang, tapos na? Oo, tapos na. Di nag-alisan na kami. Sabi ko, ano ba yun? Picture-picture. Hindi, bibigay sa'yo. Di tanong na ako ng tanong kasi fina-follow up ko yung mga flood control. Di ba, yun kasagsagan yun ng 6 na bagyo. Inaasahan niya ng tao. Nasaan na? Naku, wala. Naku, talaga nervous ako. So, sabi ko, diisan tayo. Hindi ko mapipirmahan yung mga blanco-blanco na yan. Ngayon, maski ang Pangulo na may problema, yung flagship projects niya, tinanggal. Hindi na pondohan, miski yung mga flood control, yung mga tulay, yung mga public transport, lahat na inaasam-asam ng ating bayan, ng ating tao, ay hindi maisasatupad at tinanggal para sa mga kalokohang mga, kung anik-anik na lang. So agree ka na ito ang most corrupt budget in history? Is that an appropriate word term ba yun? Well, wala naman ako dito nung dekada 30 at Commonwealth at yung mga nakalipas. Pero sa panahon ko, ito na siguro yung pinakamalala kasi hindi ko siya maintindihan. Isipin mo, walang respeto miski sa Pangulo. Yung mga flagship project, hindi na inilagay. Lahat linagay sa program, which is wala lang, ala chamba. Paano naman yun? Ang lalaki ng tula. Yung irigasyon, iniiyak na yan ng mga magsasaka. At ang luma-luma na, dekada 70 yun sa panahon pa ng tatay ko. Kapag pinakinggan mo po ang opinion ng mga abogado, talagang kanya-kanya silang naratibo. Kasi ganyan naman ng batas Depende sa pagkaka-interpret mo. Ngayon, may depensa yung isa, may opensa yung isa, may opensa yung isa, may depensa yung isa. Pagka inabsorb mo lahat yon, malamang masiraan ka ng ulo. Kaya doon na lang po tayo sa realidad. Ano ba yung realidad? Isa lang po ang realidad dyan. Meron po tayong kalayaan, meron tayong kasarilan, at meron po tayong bansang tumatakbo. Ibig sabihin, may gobyerno po tayo. Yun po ang isang malaking katanungan. Bakit tayo nandito? Anong ginagawa natin dito sa The Hague? Anong ginagawa natin sa ICC?
tayo po ay unang republika sa Asia. Tandaan po natin. Ibig sabihin, tayo po ay matandang republika na rin kung tutuusin. Tayo po ay matagal nang umaandar ang ating gobyerno. Inaamin po ba natin na wala tayong gobyerno ngayon at kailangan natin ng tulong ng mga tiga-dahig patungkol sa batas? Huwag na po tayong matalinuhan dito. Tanong na lang po natin sa iyo, bahay nyo. Yung sa loob ng bahay ninyo, nagka-problema kayo sa bahay ninyo, tatawagin nyo ba yung kapitbahay nyo para ayusin yung problema nyo sa bahay nyo? Hindi naman po siguro, hindi ba? Logic na lang po. Wala nang matalino. Huwag na natin pag-usapan sino nag-aral, hindi nag-aral. Simple. Anong ginagawa natin dito? Bakit dito nililitis si Mayor? May gobyerno tayong tumatakbo. Yun lamang po. Yun lang ang opinion. Masakit kasi malapit sa akin si Mayor. Matanda na si Mayor. Nakita ko kung paano. Hindi ko akalaing magagawa yun ng isang naka-uniforming tao sa dating Pangulong 80 years old. Napakasakit pong isipin yun. Ang pinangarap po natin kasi sa loob ng 2 linggo na yun, kasama natin si Digong na uuwi. Kasi hindi po tayo naniwala na magtatagal po siya dito. Kapag pinakinggan po natin kasi ang mga nangyari sa Pilipinas, yung hindi makatao na nangyari sa kanya, naniwala po tayo na bilang ang dahig ay sentro ng human rights at nandito po lahat ang karamihan ng mga leftists na sinasabi po natin naniniwala sa karapatang pantao, parang hindi po yata napagbigyan na makauwi pa yung ating Pangulo. Just to clarify, yun po yung reason kaya po kayo kasamang nagpunta dito days after Hope na dinala ko dito sa dating Pangulo. Ay po, naniniwala po akong uuwi si Digong. Sa haba po ng lecture sa akin ni Attorney Harry Roque na patungkol sa ICC dahil sila po ang gumawa niyan yung patungkol sa kung ano yung susundin nilang patakaran dyan. Kasama po si Attorney Harry dyan na gumawa sa kanyang pagpapaliwanag. Talagang illegal ang ginawa sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya hindi imposible na mapauwi. Kasi hindi nga po nasunod yung due process. Kaya ako po yung umasa. At sa gabi nagdarasal na kasabay ko siyang uuwi. Para sa karagdagang impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa channel na ito, at i-share lamang po ang video na iyong napanood. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik kay Senyor Rabaz.